Maligayang pagbabalik sa JNC Manhwa Anime Recap. Sa nakaraang episode, nakita natin si Chopbok na nagtatago mula sa Home Alone. Nahuli siya ng kaibigan niyang si Hiro na nakilala niya isang taon na ang nakakaraan. At dinala siya pauwi. At ngayon, may mali sa daliri ni Chopbok kaya naman, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na pumunta sa Hope Village. Pero para makapasok, kailangan nila ng isang mahalagang bagay bilang bayad. Para makakuha ng isang bagay na karapat-dapat, napagdesisyonan nilang pumunta sa Dungeon Village na isang pugad ng mga halimaw. Doon, natagpuan nila si Chopbok na natutulog sa loob ng bag. Ngayon, ituloy natin. Nagising si Chopbok mula sa kanyang pagtulog sa loob ng bag at nakita ang kanyang ina na si Gumball sa harap niya. Malinaw na galit ang kanyang ina, pero hindi nabasa ni Chopbok ang atmosfera. Sinabi niya, "Tada," na parang naglabas siya mula sa bag sa pamamagitan ng isang magic trick. Dahil dito, hinampos siya sa ulo at pinaupo sa kanyang mga tuhod. Pinagsasabihan siya ni Gumball, "Alam mo na nasa labas ang mga halimaw kapag madilim ang ulap. Hindi ka ba nagtitiwala sa iyong mga magulang? Kung ganito ka, bakit hindi ka nalang tumira sa labas mag-isa?" Sabi ni Gumball. Pero ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mula sa kanyang ina. Hindi siya makapagsalita kaya naman, sinusulat niya ang sasabihin sa mga kamay ni Gumball at sinasabi ito ni Gumball ng malakas kay Chopbok. "Marami akong sasabihin, pero sa ngayon, umuwi ka na." Naglakad si Chopbok patungo sa kanyang destinasyon, ang Dungeon Village. Pero hinawakan niya ang kanyang ina at sinabi na gusto niyang sumama. Sinubukan siyang pigilan ni Gumball, pero sinabi niya na alam niyang pupunta ang kanyang ina sa isang mapanganib na lugar at dahil sa kanya ito. "Huwag kang pumunta. Umuwi na tayo ng magkasama," sabi niya. Alam ng kanyang ina na hindi yun opsyon kaya umalis siya at iniwan silang dalawa. Pinatibay ni Gumball ang loob ni Chopbok. "Alam mo naman kung gaano kalakas ang iyong ina. Magiging maayos lang siya." Pero nag-aalala si Chopbok dahil ang kanyang ina ay pupunta sa isang mapanganib na lugar dahil sa kanya. Nang handa na silang umuwi, nakaramdam ng sakit sa tiyan si Doll. Sinabi niya kay Chopbok na manatili siya doon at babalik siya pagkatapos niyang mag-cure. Naalala ni Chopbok ang panahong nasa dilim siya, nag-iisa at napapalibutan ng mga halimaw. Nag-aalala siya sa kanyang ina kaya napagdesisyonan niyang sundan siya, kahit na hindi ito makakatulong sa anumang paraan. Napapalibutan ng mga halimaw ang ina ni Chopbok, pero parang hindi nila siya pinapansin at patuloy siyang naglalakad. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi dahil umalis siya nang hindi nagpapaliwanag at hinampas ang kanyang anak, pero pinatibay niya ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang sarili na kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang nagawang mali at matuto mula rito. Nang mga sandaling iyon, naagaw ang kanyang atensyon ng isang kahon ng carton sa likuran niya. Lahat ng mga halimaw ay nakatingin din sa kahon. Napagtanto niya kung ano ang nangyayari at kung sino ang nasa loob ng kahon. Si Chopbok ito. Sinubukan niyang gayahin ang boses ng mga halimaw, pagkatapos ay nagsalita siya sa wikang tao. Lahat ng mga halimaw ay tumalon sa kanya, pero sa susunod na sandali, ang napunit na kahon na lang ang natitira. Ginamit ng ina ni Chopbok ang kanyang letigo para hawakan si Chop. Dinala niya ito at tumakbo sa ibabaw ng mga halimaw habang tinatanggal ang mga halimaw na pumipigil sa kanya. Musika. Pero hindi niya ito magagawa magpakailanman. Parang walang katapusan ang bilang ng mga halimaw. Nang mga sandaling iyon, itinuro ni Chopbok ang langit. Ang mga ulap ay gumagalaw at lumiliwanag ang langit. Mapanganib para sa mga halimaw na nasa sikat ng araw, pero mapanganib din ito para sa ina ni Chopbok. Hindi siya makapasok sa mga gusali dahil puno ito ng mga halimaw, kaya napagdesisyonan niyang pumunta ng diretso sa dungeon. Nang mga sandaling iyon, nasugatan siya ng isang halimaw mula sa likuran. Sumalungat siya, pero ang halimaw ay hindi inaasahang mabilis at naiwasan ang mga pag-atake. Nag-atake ulit ito gamit ang malalaki at matutulis na kuko. Nang mga sandaling iyon, tumama ang isang palakol sa ulo ng halimaw at nahulog ito patay sa kinatatayuan. Tumingin ang ina ni Chopbok sa likuran, pero wala siyang oras para tumayo at mag-isip kung saan nanggaling ang palakol. Kaya pumasok siya sa dungeon. Nakarating na si Gumball sa harap ng pasukan ng dungeon at nakita niya si Chopbok at ang kanyang ina na pumapasok sa pugad ng mga halimaw. Pinagsisisihan niya ang kanyang sarili dahil hindi niya binantayan si Chopbok at pinigilan siyang sundan ng kanyang ina. Nang mga sandaling iyon, kinuha ni Hira ang trono ng palakol at hinarap si Gumball. Tinanong ni Gumball kung sino siya, pero nagsimula na lang siyang bugbugin si Gumball sa loob ng dungeon. Tinatanong ng ina ni Chopbok ang kanyang anak ng iba't ibang katanungan. "Bakit mo ako sinundan? Sinabi ko sa iyo na mapanganib sa labas."
Sinabi ko sa iyo na sumama ka kay Daddy. Hindi ka man lang nakikinig. Alam mo kung gaano ako nag-aalala sa iyo. Kung gagawin mo ulit ito, malalagay ka sa malaking problema. Sinabi ni Chokbok sa kanyang ina kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sinabi niya na natatakot siya at nag-aalala siya. Kahit na hindi nila ito sinasabi sa kanya, alam niya kung gaano sila naghihirap para alagaan siya. Kaya kapag nasasaktan sila, gusto niyang maibsan ang kanilang sakit. Niyakap siya ng kanyang ina habang iniisip kung gaano siya katanga dahil nag-aalala siya sa kanyang anak. Tinago ng ina ni Chokbok ang kanyang anak sa kanyang damit at sinubukan niyang maghanap ng ligtas na lugar. Maganda ang lahat nang biglang lumapit sa kanya ang isang halimaw na natatakpan ng buhok. Sinubukan niyang maging kalmado at hindi pukawin ang halimaw. Nang mga sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sinabi ng halimaw, ano bang walang kwentang pagsisikap ito? Tumingin siya sa likuran, pero wala na ang halimaw. Nagulat siya. Paano ito na wala nang napakabilis? Pero wala siyang oras para tumayo kaya mabilis siyang naglakad ulit. Nang mga sandaling iyon, isang malaking kamay na ilang metro ang taas ang lumitaw sa harap niya. Tumalon siya pabalik. Ang malaking kamay ay tumama sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Kinuha nito ang ilang halimaw. Napagtanto niya na ito ang Panginoon ng dungeon. Nagsimulang tumakbo siya. Lumitaw ang isa pang kamay at sinundan ang kanyang mga yapak. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makatakas. Nagkahiwalay si Chokbok sa kanyang ina. Nagpupumiglas ang kanyang ina sa pagkakahawak ng Panginoon ng dungeon. Sinabi niya kay Chokbok na tumakbo. Napagtanto ni Chokbok na hindi niya matutulungan ang kanyang ina ngayon at malalagay lang siya sa panganib. Kaya nakinig siya sa kanyang ina at tumakbo. Sa pagkakahawak ng malaking braso ng Panginoon ng dungeon, lahat ng pagsisikap niyang makatakas ay walang saysay. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang lakas sa kanyang kanang kamay. Lumaki ang kanyang mga kuko at nagsimulang magliwanag ng pula. Pinagsasaksak niya ang Panginoon ng dungeon gamit ang kanyang pinatibay na mga kuko. Sumigaw sa sakit ang Panginoon ng dungeon at binitawan siya at ang ibang mga halimaw. Nagsimulang sumakit ang kanyang braso. Mukhang hindi niya madalas magagamit ang kapangyarihang ito dahil nagkahiwalay siya kay Chokbok. Tumakbo siya ng diretsyo para hanapin ang kanyang ina pabalik sa lugar kung saan binitawan ng Panginoon ang mga halimaw. Lumitaw ang isang halimaw na may puting mahabang buhok at sinabi, "Baby, nasaan ka?" Siya ang Panginoon ng dungeon. Tumakbo si Chokbok at sa likuran niya ay isang grupo ng mga halimaw na humahabol sa kanya. Nang mga sandaling iyon, natamba siya at sumugod ang isang halimaw patungo sa kanya gamit ang bibig nito na may matutulis at mahabang ngipin na nakabuka ng malapad. Pero pinigilan ito ng isa pang halimaw na mas malaki at mas malakas at pinatay ito. Natatakot din ang ibang mga halimaw sa halimaw na ito. Pinatayo ulit nito si Chokbok at hinimok siyang tumakbo ulit, pero natatakot siya at nanigas sa takot. Sobrang takot niya kaya nahihi siya sa kanyang pantalon. Naramdaman ng halimaw na nawala na ang loob ni Chokbok na tumakbo at binuksan ang bibig nito para kainin siya. Nang mga sandaling iyon, isang pamilyar na amoy ang pumasok sa ilong nito. Nakilala nito ang amoy at natakot. Ang ibang mga halimaw ay nagkaroon ng katulad na reaksyon sa amoy. Lahat sila ay tumakas. Nagtataka si Chokbok kung bakit sila umalis. Nang mga sandaling iyon, pumasok din sa kanyang ilong ang parehong amoy. Sobrang sama nito kaya tinakpan niya ang kanyang mga butas ng ilong. Sa susunod na sandali, may tumama sa kanyang likuran at nahulog siya mula sa kanyang damit. Ang candy na nahanap niya nang magtago siya mula sa kanyang tahanan ay lumabas mula sa dilim. Lumitaw ang isang halimaw na mukhang isang batang lalaki. Ang unang reaksyon ni Chokbok ay hindi tumakas, kundi ang kunin ang mga candy na nahulog sa kanyang harapan. Sa kasamaang palad, naagaw na nito ang atensyon ng halimaw bago niya makuha ang mga candy. Nahuli siya ng batang lalaki. Nagulat si Chokbok at tumingin sa likuran. Mukhang kaya ng halimaw na iunat ng malayo ang mga braso nito at iyon ang dahilan kung bakit nahuli ang mga candy. Tinitigan nito ang mga candy ng may mausisa na tingin. Hiniling ni Chokbok na ibalik ang mga candy dahil para sa kanyang mga magulang. Inalok ng batang lalaki ang candy, pagkatapos ay tumingin kay Chokbok, at pagkatapos ay inilagay ang mga candy sa kanyang bibig. Sa reaksyon at ekspresyon ng mukha ni Chokbok, akala mo ay katapusan na ng mundo dahil nawala ang kanyang mga candy. Naalala niya ang paghihirap na kanyang pinagdaanan para mahanap ang mga candy. Inilagay lang ng batang lalaki ang candy sa kanyang bibig at hindi pa nagsisimulang ngumunguya. Pero sinuntok siya ni Chokbok sa mukha. Lumipad ang mga candy mula sa kanyang bibig. Dahil dito, nagsimula ang isang mahaba at marahas na labanan sa pagitan ng dalawa para sa mga candy. Pero dahil may ilang espesyal na pag-atake si Chokbok,
tulad ng Chokbok Punch Combo at Chokbok Bite, siya ang nagwagi. Tumakbo ang mahirap na batang lalaki habang umiiyak at walang dala. Gusto lang niyang maglaro, pero binugbog siya ng babae dahil sa ilang candy. Nakasalubong ulit ni Chokbok ang ilang halimaw, pero sa pagkakataong ito, hindi siya inaatake at natatakot sila sa kanya. Nagbahing siya at tumakas ang lahat ng mga halimaw. Naalala ni Chokbok ang panahong tumakas ang lahat ng mga halimaw nang lumitaw ang halimaw na may hitsura ng isang batang lalaki. Mukhang natatakot ang mga halimaw sa amoy ng kanyang katawan. Kaya nagkaroon siya ng ideya. Kung lahat ng mga halimaw ay tumatakas sa kanya, maaari na niyang iligtas ang kanyang ina. Kaya nagsimula siyang maghanap ng kanyang ina, pero may isang bagay na humawak sa kanya mula sa likuran. Tumingin siya sa likuran. Nakatayo doon ang isang lalaki at isang babae. Hindi sila tao. Katulad sila ng kanyang ina, mga halimaw, pero mayroon pa rin silang sariling kalooban. Binanggit ng babae na ito ang anak ng Panginoon ng Dungeon dahil amoy niya ang Panginoon ng Dungeon. Pero pagkatapos, tiningnan nila ang mukha ni Chokbok. Itinuro ng lalaki na tao siya. Sinabi ng babae na marahil ay malapit siyang nakasalamuha sa anak ng Panginoon ng Dungeon kaya amoy niya ito. Nanginginig si Chokbok at natatakot. Pareho silang nagtataka kung paano siya nakarating doon. Pagkatapos, napagdesisyonan nilang dalhin siya. Binanggit ng babae na may merienda na sila ngayon. Mukhang hindi maganda ang kanilang intensyon. Humingi ng pabor si Chokbok na palayain siya dahil kailangan niyang hanapin ang kanyang ina. Sinabi ng babae na kung ganito, wala siyang magagawa. Magiging mommy na niya si Chokbok. Magalang na tumanggi si Chokbok. Nagsalita ang babae na parang mommy na niya ito at kinutya siya dahil sumagot sa kanyang mommy. Naguguluhan at nagulat si Chokbok. Sinabi ng lalaki na dapat nilang ibigay siya sa kanilang ama bilang isang masustansyang merienda. Tumanggi ang babae at sinabi na sa kanya ito at dapat siyang makakain ng kahit isang braso. Pinaalalahanan siya ng lalaki na narito sila para kainin ng kanilang ama ang Panginoon ng Dungeon at mapalakas ang kanyang lakas. Pero dahil magdadala sila ng isang bihirang masarap na pagkain sa kanilang ama, marahil ay makakahingi sila ng isang braso o dalawa. Sinabi niya ito habang tumutulo ang laway. Nakaramdam ng kilabot si Chokbok at natakot. Kakaiba, naiintindihan niya ang kanilang pag-uusap at napagtanto niyang kakainin siya. Gusto niyang makasama ang kanyang mommy. Pagkatapos, naalala niya kung paano nahuli ang kanyang ina at kung paano hindi siya sumuko sa sitwasyong iyon at sinabi sa kanyang anak na tumakas para sa kanyang kaligtasan. Napagdesisyonan ni Chokbok na gawin ang kanyang makakaya bago sumuko. Pagkatapos, sinubukan niyang maagaw ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ina. Tumingin sila sa direksyon na kanyang itinuro. Pagkatapos, tumakbo si Chokbok. Binanggit ng lalaki na mabilis siya para sa kanyang edad. Pero para sa babae, walang kwenta ang pagsisikap niyang mabuhay. Ang cute lang. Pareho silang sumunod sa kanya. Pagkatapos, nakasalubong ni Chokbok ang isang grupo ng mga halimaw, pero hindi siya sinaktan dahil amoy nila ang sanggol ng Panginoon ng Dungeon. Napagtanto ng mga humahabol sa kanya na matalino ang babae. Pero walang kwenta ito. Pareho silang nagpatira pa ng mga halimaw gamit ang isang pag-atake lamang. Ang babae ay may kakayahang iunat ang dalawang letigo sa kanyang ulo at sa dulo nito ay may mga pang-ipit. Ang lalaki naman ay may talam sa kanyang kanang bisig. Tumingin si Chokbok sa likuran at napagtanto na malalagay siya sa malaking panganib kung hindi niya mabilis na mahahanap ang kanyang ina. Ang kanyang plano na gamitin ang mga halimaw bilang hagdan ay medyo gumana dahil medyo naantala sila, pero hindi magtatagal. Pagkatapos, iniunat ng babae ang isa sa kanyang mga letigo na may pang-ipit. Naiwasan ito ni Chokbok sa pamamagitan ng pagbagsak sa lupa. Hindi malinaw kung swerte o kasanayan ito, pero naiwasan niya ang kanyang kamatayan. At sa ganitong paraan, nakaligtas siya sa kanilang mga kamay sa ngayon. Sa dilim, sa likod ng isang haligi, nagtatago siya. Umiiyak siya habang sinasabi na gusto niyang makita ang kanyang mommy, daddy, at si Hira. Sinabi ng lalaki na huwag mag-alala dahil sila ang magiging pamilya niya. At dahil tapos na silang maglaro, kailangan na niyang sumama sa kanila. Iniunat niya ang kanyang kamay para mahuli siya. Natatakot si Chokbok. Gusto lang niyang umuwi. Sinampal niya ang kamay ng lalaki. Napansin ng lalaki na naputol ang kanyang kamay ng isang bagay. Ilang sandali lang, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo na nagmumula sa braso niyang naputulan. Sumigaw siya sa sakit at tinanong si Chokbok kung ano ang ginawa niya sa kanya. Tumingin si Chokbok sa kanyang daliri at may nakita siyang itim na kuko na parang karayom sa kanyang daliri. Ang daliri na dati ay asul lang ay may kapangyarihan na ngayon na katulad ng kanyang ina. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo.
Gumagawa ako ng mga recap ng manhwa at manga kaya siguraduhing mag-subscribe kung hindi ka pa. Kung mayroon kang anumang mungkahi na maaaring mapabuti ang kalidad ng video, ipaalam mo sa akin sa mga komento. At magpo-post ako ng mas madalas mula ngayon para makabawi sa mga video na hindi na ipakita.